Isipin mo to, habang umiinit ang tensyon sa Indo-Pacific, biglang may balita, ang US, magtatayo ng malaking oil depot sa Mindanao. Hindi lang basta fuel storage to, kundi isang strategic move na pwedeng magbago sa galaw ng military power sa rehiyon. Tanong ngayon, para saan talaga ito? At ano ang ibig sabihin nito sa Pilipinas? Sa pinakahuling ulat mula sa USNI News nitong April 2026, kinumpirma na plano ng Pentagon na magtayo ng bagong fuel depot sa Southern Philippines, partikular sa Mindanao. Layunin nito na palakasin ang refueling capacity ng US military sa Indo-Pacific region. Sa madaling salita, ito ay parang gasolinahan ng mga barko at eroplano ng Amerika, pero hindi lang basta ordinaryong gas station. Isa itong malaking logistics hub na kayang mag-supply ng fuel sa naval ships, fighter jets, at iba pang military assets habang nasa operasyon. Hindi aksidente kung bakit sa Mindanao ito itatayo. Strategic ang lokasyon nito, malapit sa mga critical sea lanes tulad ng Sulu Sea at Celebes Sea, na daanan ng mga barkong military papunta at galing sa West Philippine Sea at Pacific. Kung iisipin mo, parang shortcut route ito. Imbis na bumalik pa sa Japan o Guam para mag-refuel, pwede nang dumaan sa Pilipinas, mas mabilis, mas efficient. At ayon sa mga naunang plano, kayang mag-handle ng depot na ito ng mahigit 40 million gallons ng fuel kada taon. Ibig sabihin, hindi lang ito maliit na facility, malaki talaga ang scale. Base sa mga detalye ng defense planning, ang facility ay posibleng may kakayahang mag-store ng daan-daang libong barrels ng fuel, kasama na ang naval fuel, F-76, at aviation fuel, JP-5. Bukod pa dito, kaya nitong mag-accommodate ng malalaking tanker ships, mag-refuel ng multiple vessels sabay-sabay, mag-operate 24/7, at suportahan pati chemical additives para sa fuel stability. Sa madaling salita, full-scale military logistics hub ito, hindi lang simpleng depot. Pero may isang mahalagang detalye na kadalasang hindi agad napapansin, ang fuel ang isa sa pinaka-critical na aspeto ng anumang military operation. Kahit gaano kalakas ang barko o eroplano, kung wala itong sapat na fuel, wala rin itong silbi sa aktwal na labanan. Sa modern warfare, hindi lang baril at missile ang laban, logistics ang tunay na backbone ng operasyon. Dito pumapasok ang kahalagahan ng mga ganitong oil depot. Halimbawa, kung may aircraft carrier o destroyer ang US na nag-ooperate malapit sa West Philippine Sea, kailangan itong mag-refuel regularly. Kung wala itong malapit na supply point, mapipilitan itong umatras o bumalik sa mas malayong base, na nagiging kahinaan sa operational tempo. Pero kung may depot sa Mindanao, ibig sabihin, mas matagal silang pwedeng manatili sa area, mas consistent ang patrols, at mas mataas ang presence nila sa rehiyon. Hindi lang ito tungkol sa fuel supply, ito ay tungkol sa sustained military presence. Bukod pa dito, ang ganitong klaseng facility ay pwede ring gamitin sa joint operations kasama ang Armed Forces of the Philippines. Ibig sabihin, hindi lang US ang makikinabang, posibleng ma-expose din ang AFP sa mas advanced logistics systems at operational practices. Sa long term, pwede itong mag-contribute sa capability development ng sariling military ng Pilipinas. Pero may isa pang angle, ang disaster response. Sa isang bansang tulad ng Pilipinas na madalas tamaan ng bagyo at kalamidad, ang pagkakaroon ng malaking fuel reserve sa loob ng bansa ay pwedeng maging critical sa humanitarian assistance at disaster relief operations. Halimbawa, kung may malaking bagyo sa Mindanao o Visayas, ang ganitong depot ay pwedeng magsilbing supply point para sa relief flights, naval missions, at rescue operations. Kaya hindi lang ito usapang gyera, may potential din ito sa emergency response. Gayunpaman, hindi rin dapat baliwalain ang environmental risks. Ang pagtatayo ng oil depot ay may kaakibat na panganib tulad ng oil spills, contamination, at epekto sa marine ecosystem, lalo na kung malapit ito sa coastal area. Kaya mahalaga na may mahigpit na regulation, monitoring, at coordination sa pagitan ng US at Philippine authorities upang masiguro na ligtas ang operasyon nito. Sa huli, makikita mo na ang isang oil depot ay hindi lang simpleng imbakan ng fuel. Isa itong simbolo ng mas malalim na military integration, strategic positioning, at long-term planning sa rehiyon.
Ano ang ibig sabihin nito sa US? Para sa Amerika, napakahalaga nito. Isa sa pinakamalaking problema ng US military sa Pacific ay ang tinatawag na tyranny of distance, sobrang layo ng mainland US sa Asia. Kaya kung may mga forward bases sila tulad nito sa Pilipinas, mas mabilis ang deployment, mas tuloy-tuloy ang operasyon, at mas prepared sila kung sakaling may conflict, lalo na sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Ano naman para sa Pilipinas? Ngayon, dito napapasok ang mas interesting na usapan, ano ang epekto nito sa atin. Una, bahagi ito ng mas lumalalim na defense cooperation ng Pilipinas at US, lalo na sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Sa ilalim ng EDCA, pinapayagan ng US na gumamit ng piling base sa Pilipinas. Kapalit nito ay infrastructure development at military support. So posibleng may benepisyo rin. Trabaho sa local communities, infrastructure upgrades, mas modern na facilities. Pero syempre, hindi rin mawawala ang mga concerns. Hindi lahat pabor dito. May ilang nagsasabi na, baka mas lalong ma-involve ang Pilipinas sa geopolitical conflict. Posibleng maging target ang bansa kung magkaroon ng gyera. At may usapin din tungkol sa sovereignty. Sa kabilang banda, may nagsasabi rin na kailangan ito para mapalakas ang depensa ng bansa, lalo na sa harap ng mga isyu sa West Philippine Sea. Kung babalikan natin ang kasaysayan, hindi na bago ang ganitong setup. Noong panahon ng Cold War, may malalaking US bases sa Pilipinas tulad ng Subic Bay at Clark Air Base, na nagsilbing pangunahing logistics hub ng Amerika sa Asia. Ngayon, parang bumabalik ulit, pero sa modernong paraan at mas distributed setup gamit ang EDCA sites at bagong facilities tulad nito sa Mindanao. Sa mas malaking perspective, ang pagtatayo ng oil depot na ito ay bahagi ng mas malawak na strategy ng US, ang palakasin ang presence nila sa Indo-Pacific. Hindi lang ito tungkol sa fuel. Ito ay tungkol sa mobility ng military, readiness, at deterrence laban sa posibleng kalaban. At sa gitna ng tumitinding competition ng mga superpower, ang Pilipinas ay nagiging isang mahalagang piraso sa chessboard. Sa huli, ang tanong, panalo ba ang Pilipinas dito, o may kapalit na risk? Ang malinaw, ang planong oil depot sa Mindanao ay hindi lang simpleng infrastructure project. Isa itong strategic move na may malalim na epekto, hindi lang sa military, kundi pati sa geopolitics ng buong rehiyon. Habang patuloy na lumalakas ang ugnayan ng Pilipinas at US, mas magiging kritikal ang papel ng bansa sa Indo-Pacific, kung saan bawat galaw ay may katumbas na epekto. Kaya ikaw, anong tingin mo? Magiging advantage ba ito sa Pilipinas, o baka mas lalong magdala ng peligro? Comment mo sa baba, at kung gusto mo pa ng ganitong analysis tungkol sa defense at geopolitics, don't forget to like and subscribe.